Radyo natin pagadian kasama po natin si Waway Belen. Waway, Masalimuot na ka. Tuloy-tuloy. Did you already learn to love? So more siguro ng medyo hold up for na Karon dira sa ato ang live stream. Hi. na puno ng pagsubok. Just like in my program, Tunog Lokal, I want to Your friendly neighborhood station, Radio Natin. Tugtog na kilala, boss na kasama, araw-araw tayo'y magkakasama. Sa radyo natin pagalian. Sa radyo natin pagalian. Ang station mo, ang barkada mo. Sa radyo natin pagalian. Radio Natin. radyo natin pagadian kasama po natin si Waway Belen. Waway, Balitang nasyonal ug internasyonal. Uban ang mga komentaryo sa nag-unang isyu sa atong katilingban. Kining tanan inyong madungog dinhira sa balita nga tinuod. Radyo natin balita. Radyo natin balita. Uban ang nailang news anchor ug award-winning national reporter Waway Belen. Mga igala, kumusta? Maayong adlaw kaninyong tanan. Adlaw karon nga Huwebes. Sa 19 ning bulan sa Marso tuig 2026 kaninyong higalas kahanginan. Maway bilan magkikaubang kaninyo sa ato ang tulumanon ng radyo natin balita nagatot sa mga nagunang mga balita diri sa dakbayan sa Pagadian o ingon man sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Ani karon ato mga headlines sa ato ang mga balita gikan sa ato ang tungkaran. Nahitabo nga sunog mga ka-RN ang nahitabo dito sa lungsod sa Suminot diin napipila ka mga school building ang nalamoy sa kalayo.
Usa ka high value individual ang nadagpan sa usa ka drug bypass operation diri sa Dakbayan sa Pagadian. Samtang ihap sa mga TB patients sa atuang syudad sa Pagadian mitaas sumala pa sa City Health Office. Iftar dinner gipahigayon na pinaagi ni Mayor Samico kauban ang Muslim student leaders sa Dakbayan. Mga ka-RN, kumusta maayong adlaw ang atong mga balita tod kanatos may kabubuton pinaagi sa Paloma Multimedia Services nga lalukan nga ato ang pagsibya diri sa Barangay Tawagan Sur ning syudad sa Pagadian ato usab kanato pinaagi sa Tanduay Light iba ang may kasama. Detalye sa to ang mga balita karong adlaw naabo ang usa ka daan nga building didto sa Suminot National High School nga nahimutang sa Purok Tinago, Barangay Poblacion pasado alas 5 sa hapon ning adlaw nga nagkalabay. It's a DC7. Sumala pa sa report nga nadawat sa Suminot Municipal Police Station ang pahibalo na hitabo og napaabot pasado alas 6 sa hapon gikan sa usa ka concerned citizen. Diin nadali gilayon nga gitabang o mitubag ang mga kapulisan o mga otoridad ang og nakig-coordinate sa Bureau of Fire Protection sa lungsod sa Suminot. Gisuportahan sa ang operasyon sa mga bombero gikan sa Bureau of Fire Protection gikan sa lungsod sa Midsalik. Pagingaman sa Bureau of Fire Protection Ramon Magsaysay aron nga mapugngan ang pagkaylap sa kalayo. Deklarado nga kontrolado ang sunog pasado alas 7 na sa gabi. Hinoon walay mga natala nga mga tao o baka nakalas nga kinabuhi sa mong insidente apan adunay mga kadaot nga gibalabanang mukabat sa 750,000 ka pesos. Padayon pagyapon karon nga giimbestigahan ang maong panghitabo sa atong mga otoridad aron nga mahibalaan ang hinungdan sa maong sunog. Kinigumikan po ni sa grabe ka init nga nasinati nato mga ka-RN no niini nga mga panahon na muna nga every now and then double check nato ang atuang palibot labi na sa mga tabakanan, bodega o uban pa nga mga lugar og hilabi na maminaw gayud kamo kanunay sa mga panghimangno sa atuang mga taga Bureau of Fire Protection kung saon pag-prevent no paglihay og paglikay sa sunog diini nga panahon na. Samtang nadakpan ang usa ka 31 anyos nga babae nga gilista isip usa ka high value individual sa usa ka drug bypass operation pasado alas 3 sa hapon kagahapon adlaw dias Purok Siling, Barangay Balintawak ning syudad. Gipahigayon ang operasyon sa iniisang puwersa sa Zamboanga del Sur Police Drug Enforcement Unit, higit na Provincial Intelligence Unit sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office og ingon man ang 902nd Regional Mobile Force Battalion, Regional Intelligence Division o ingon man ang Pagadian City Police Station. Inubanan usab sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 9. Sa operasyon na recover gikan sa suspect ang nagkalain-laing ebidensya lagip na ang usa ka gamay nga dagko nga mga heat-sealed plastic sachet nga adunay puti nga crystal substance nga gituhang shabu og ingon man ang bypass money. Usa ka Android nga cellphone daghang mga gagmayng mga bakanteng sachet ug lakip na ang mga gamit sa pagputo sama sa plastic film sealer o improvised bamboo clip. Na-recover sa bago sa ka 9mm Colt Defender Series 90 nga pusil, duha ka magazine sa 9mm, 11 ka buok nga 9mm nga bala o 13 ka buok nga kalibre 45 nga bala na sulod sa usa ka transparent pouch. Lakip na nini ang brown holster, black sling bag o mga lighter. Ang tanan nga mga nakumpiska nga mga illegal nga droga ipasubitero sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Samtang ang suspect karon gitanggong sa Pagadian City Police Station alang sa usong disposisyon, samtang giandam pa ang kaso bato kaniya. Samtang sa atong special report karong adlaw mga ka-RN atong gidawaw ang buhatan sa LTFRB kagahapon adlaw alang sa atuang pag-update labi na nga kining natandog karon ang presyo sa atuang mga plitihan. Aduna nay mga kamanduan nga gihimo o gimando
ang gabutan sa LTFRB muna nga atong sundon kini nga mao nga kamanduan mga ka-RN gumikan kay basin unya nga magpahimulos pod ning uban no nga mga bus operators o mga jeepney o tanan nato nga mga kini nga nagdagan nga mga pangpasahiroan nga mga sakyanan o gadiin ato ang gisubay gayod kung unsa ang mga kamanduan nga gihatag sa buhatan sa LTFRB o kagahapon ato giduo ang ilahang opisina dito sa barangay Tiguma o atong pakisayran ang ato ang impormasyon pinaagi sab sa atong pagpakiginabi ni Regional Director Tommy Makadildig no sa iyahang buhatan kagahapon adlaw og ani karon ang iyahang pamahayag kabahin na sa maong issue sa kasamtangan nga diin dunay mga nahitabo no nga mga report pero walay confirmation according sa iyahan no wala pay kasayuran og unsa gyud ang kamatuoran kabahin ini taliwala niya na gadip lang mura nawa naman hinuon oo ani karon ang pamahayag mga ka-RN ni Regional Director Makadindang. Sa ato diri sa Zamboanga Fuel Subsidy Program nag-implement ka ikaduha ang ilang giingon nga in fact ang cash relief assistance fair adjustment for fuel is and then napay for first 4 kilometers po atong ilang giingon as of March 17, 2026 actually as a region is 1 peso karon to release the and then the succeeding kilometers is 2 pesos increase in every 5,000 increase by 20 centavos for the fuel subsidy program. Yun po ay nakalaan po sa operators and drivers po. Actually, ang Region 9 is, ang atong beneficiaries is 1,957. Ang sistema is, unang-una, sa website ang 1,957, we can multiply this into 2 kay kuan man na may ilagingon nga reliever, di ba? Reliever. So, pwede. Appeal gyapon. So, pwede i-times 2 na nimo is nasa around 3,900. Ang programa karon sa gobyerno is tulo na sila kanang ilang giingon nga fuel subsidy program o ang ikaduha is ang service contracting program. Ang ikatulo ta is provisional fare increase, di ba? Bilang huling solusyon sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Akong panawagan namo sa mga mananakay or mga pasahero na kung na sila yung mga makitaan ng mga unusual, example, yung yung mga fare increase na hindi naman sang-ayon sa nilabas ng LTFRB, sana po ay report kaagad sa opisina namin. Akong panawagan namo sa mga mananakay or mga pasahero na kung na sila yung mga makitaan ng mga unusual, example, yung yung mga fare increase na hindi naman sang-ayon sa nilabas ng LTFRB, sana po ay report kaagad sa opisina namin. Akong panawagan namo sa mga mananakay or mga pasahero na kung na sila yung mga makitaan ng mga unusual, example, yung yung mga fare increase na hindi naman sang-ayon sa nilabas ng LTFRB, sana po ay report kaagad sa opisina namin. Sa pagkakaroon padayon ng panghimangno sa LTFRB, Regular Franchising Regulatory Office Region 9 nga sundon ang kasamtangan nga pamasahe ug likayan ang bisan unsa nga walay otorisadong pagsaka niini. Ginawa ko sab karon ang publiko nga magpabilin nga mabinantayon ug mo report tayon sa mga otoridad kung adunay mga mamatikdan nga mga paglapas. Gikan sa botan sa LTFRB, kini inyong higala Waway Belen reporting. Mga lakaw, mas maayo nga usaho na lang ba no? Mangitag pamaagi kung asa ta makatipid ug asa ta makabintaha ug ingon man sa asa ta kining doon na tay mga paghimuon nga mga measures ba
no, aron nga ang ato ang mga lakaw medyo makahatag-hatag pud og gamay nga mga pagtipid, no, ang konsumo na to medyo ato agayong hinahinayan pud og adjust kani ining krisis panahon. Pero kabalo na mo ang Pilipino, grabe ka taas ang tolerance sa mga krisis. Iagi na talagang mga pagsuway, pero muna gitawag survivor yun ang mga Pilipino. But naay pa nga lay mga pamaagi mga ka-RN, aduna usab kita yung mga ipasupot nga dugang pang special report kagapon adlaw sa atong pagduaw usab sa Barangay San Pedro kay ato usab nga giagian ang ilahang importante pud kaayo nga pahibalo labi na gikan sa buhatan sa City Health Office kay gihimo karon nila ang libre nga check-up sa ato ang mga kaigsuonan diya sa barangay sa San Pedro. Sa nekro na ang special report karong adlaw. Gumikan sa taas nga ihap sa kaso sa tuberculosis o TB patients sa Dakbayan sa Pagadian, gipanghingusgan karon sa kagamhanang lokal ang ilang kampanya batok niini. Uban sa kooperasyon sa Philippine Business for Social Progress kun PBSP o gingunan sa Department of Health, gipalapdan ang paghatag og sayo nga pagdiskubre sa maong sakit pinaagi sa free X-ray caravan nga gipahigayon sa Barangay Balangasan o Barangay San Pedro. Ang target groups namo katong mga eligible nga persons, clients, katong nag-ubo nga duha ka semana pataas, naputay mga trabahante sama sa construction worker, phone manguna sila. Drivers, no, mga conductors, factory workers, market vendors, naputay mag-uuma, mangisda, no, kay sila lagbilar, di ba, klarong-klarong aon. Labanas na lang kani mga smokers, mga chain smokers, mga ningguhan ng grilyo, no? And then, naputay mga senior citizens, elderly, mga PWDs, mga household contacts sa katong mga TB patients na nato before, katong mga contacts person ba, katong close contacts ko sa mga TB-hon, kay highly communicable manggod niya ang TB. Bisag nowadays, grabe gihapon na agya po tay cases na agya po mamatay manggod nga due to sa kanang secondary nga mga sakit, no? Padayon nila nga gipaningkamutan nga mapahibalo gayod sa publiko ang ilang serbisyo gumikan kay kadaghanan karon wala na panumbalinga ang balatian gumikan sa kalisod sa panahon. Actually, last 2 weeks ago may nag-inform nila. Among nang hatag mig flyers, naghimo dyan mig flyers sa mga tricycle drivers, sa mga tindahan, sa mga ukay-ukay, dili para pod sila ma-aware sila nga nami free nga X-ray para malukit og matrack yun namo kay usually magud ang uban kay ilang gina-ignore ilang sakit di mo adto na sila health center na grabe na oo so at this time amo gyud na silang gina-track na agyo may quarterly na namo ginabuhat kaning active case finding namo. Anyway, daghan man pud ming mga X-rays gihapon free X-rays under sa city. Separate lang po ni sila. Under sa program. Oo. Kami mga medical outreach po. Daghan jud kaayo dili gyud mo adto kay usahay man gud ang priority is especially kung mahal na kay gasolina di na mo ani ang usually number one problema nila PT. Last priority. The last nila priority ang health bisag. Samtang nagpasidaan usab si Mrs. Rebecca Tumon Cadrawi, Health Education and Promotions Officer sa City Health Office ngadto sa publiko nga gikinahanglan nga modangop gilayon sa mga barangay health centers ang mga individual nga nakasinati og mga simptomas sa TB aron nga mahatagan gilayon og hinanaling pagtabang sa atong kagamhanan. Karong panahon na daghan na kay tag TB cases. Nagpasalamat kita nga ang DOH together with Maradika nag-coordinate na sila para makahatag og serbisyo nga libre sa makatawan. One thing nga akong isulti sa inyo importante kayo. Once gani nga nanay simptomas nato sa TB like 2 weeks nga ubo, dili makatulog kaayo, magkurog-kurog o maghilanat sa gabi, dili ganahan mo kaon, magniwang, automatic ta magpa-check up. Nganuman, aron mahibala nato ang atong sakit. Kaya the earlier, the better. Nga ma-monitor, ma-treatment, kaya naamata so far tambal mahatag ana. That's free. Oh, that's free. Hasta ang treatment, management, amo gina-monitor para sa mga TB patients. Tumong niini nga inisyatibo ang pagduol sa serbisyo sa katawhan ilabi na sa mga individual nga adunay taas nga risgo sa TB. Paduol yun mo sa mga center kay di mo mahikawan, tabangan yun mo nga ma-check up sa doktor para ma-manage sa inyong problema. And one thing, pag nata ng problema, maglikay yun ta nga dili ta makatakod. So we have to wear our mask kay aron dili ta manakod, inya kay dili po ta matakdan. Kay kita ubos na to immune system to fight this mga sakit nang ato ang kwan, kinahanglan ta magmask para dili ta dali masaktan. Matakdan. So mao na akong encourage everybody to please
nataan nga opportunity mo try gyud tang maadto sa center o asa nga area nga ni kay magsigi naman ning anhi ang Maradeka because their purpose is to help and to serve DOH sa ato ang lugar. Mga kato mga ka-area na tipik sa pamahayag sa itong pagpakikinabi sa buhatan sa City Health no dito sa Barangay San Pedro. Ato apo di ay nga i-acknowledge ang pag-accommodate po sa dato pinaagi ni Kagawad Analisa Belano, siya ang committee chairman sa Committee on Health sa Barangay San Pedro. At the same time, maayong paglanta usab o ingon man patimbaya ngadto kang punong barangay Junicio Sumampong diha sa Barangay San Pedro. Congratulations usab sa inyong successful nga pagpahigayon sa maong free x-ray. Uy, pahimusli ninyo ni. Unya atangin ninyo usab kay do na pa man ni sila laing schedule kung tao na andan ba nga ug kanusa mo grabe na ang iyang balatian paigara po lagi pangita og pamaangi. So kini muna gitawag og early detection no sayo nga kining pag-detect no sa kining dunay mga posible nga mga sakit nya wa ta kabalog TV na dayta kada takdan ta og daon sa pinaagi niining free x-ray og ingon man na sputum test ug uban pa nga mga test nga ilang nga ginahimo ma-assist mo dayon no sa ato ang taga City Health Office aron usab nga matabangan mo sa inyo pod nga medication nya ang nindot ni ini kung tambal yung gipangita of course gusto ta maayo labi na niining panahon nga grabe ka lisod sa panahon of course ang ato ang kagamanan do naman gyud na ginatanyag nga libre nga pagpatambal pero kinahanglan consistent gyud mo kung nagaduaw po sa inyong mga health center aron nga ma-monitor mo and at the same time magilaing tumungtuyo ang ato ang syudad ug ang ato ang DOH ug ang ato ang City Health kundi mahatagan og maayong panglawas ang atong mga kaigsuonan mo to katong mga gibasa kaganiha nga mga priority ug ito sa mga prone mga bunog in taon guys sa mga trabaho singtan gumikan sa kakugid gumikan usab sa kalisod sa ilahang paginabuhi ug mo na nga ilahang nga gi-priority no so pera na lang atong mga dato kay kaya ra man kay nila magpatambal kani tawo mga nagkalisod labi na ining krisis panahon atong pahimuslan ang kahigayunan nga dunatay gobyerno nga nagtabang sa kanunay labi na sa ato ang pagpaayo pagpaalim sa ato ang mga balatian. Samtang sa laing bahin sa tuang mga balita, malapuson nga gipahigayon ng usa ka iftar dinner. Ang pangunahan usab ni Mayor Sammy Ko kauban ng mga Muslim student leaders gikan sa nagkadaiyang tulungaan sa syudad. Ang mga kalihukan gihimo sa pagadian tourism boat. Himo sa mga highlights kalihukan mao ang pagbasa sa Quran nga gisundan sa mga mensahe gikan sa nagkadaiyang ating pamulong. Higit na si Sir Bong Balimbingan na diin gipahayag usab ang asenso message niini o inspirational message ni Mayor Ko pinaagi ni Ayan Marcaban. Sa iyahang nga mensahe giingganyo ni Mayor Ko ang mga partisipante labi na ang mga batanong leader sa Muslim nga komunidad nga magpadayon sa pagtinabangay o pagpalig-on sa panagiusa sa atong syudad. Mihatag usab og words of impression si Roisa Motolo Mukaram. Gisudan kinis countdown sa iftar ang adhan o ang tawag sa ampo o ang formal nga pagbuka sa pagpuasa. Gisudan usab kinis pagampo sa Maghrib prayer sa kaobligado nga pag-ampo sa mga Muslim. May padayon usab ang kalihukan pinaagi sa tubagi kan sa usa ka Muslim student leader panag-uban og fellowship uban sa mayon. Gipasalamatan usab ang tanang partisipante og mga nag-organisa sa maong kalihukan. Ang maong iftar dinner kabahin sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga kagamanan sa dakbayan aron nga mapalig-on ang panagiusa, respeto og pagsinabtanay tali sa nagkadaiyang sektor sa atong komunidad. Samtang atong oras alas 12:41 atong tulumanon mga ka-RN atong kanato sumayong kabubuton sa Paloma Multimedia Services ug kita madungog pinaagi sa atong radyo sa 91.9 radyo natin FM Pagadian sa mga naglantaw sa atong Facebook ibaya di ay kang Jen Bungkawil Bejic ug ingon man kang Joanne Bagalanon ug kang Bansi Monteveros naglantaw karon sa ato ang live broadcast pinaagi sa ato ang page sa RN News
Pagadian o sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Ang ato official YouTube channel usab ninyo makita ang tanan nato nga mga programa. Katangi usab ninyo ugmang adlaw mga ka-RN ang ato ang pilot episodes sa atong Huawei Speaks 2.0 pagbabalik. Oo, atangin ninyo na ugmang adlaw kay ato ang bisita espesyal ug magsunod-sunod na pag ila na to sa tanan nga mga individual nga gusto sa busalang sa pagpanerbisyo diha sa barangay. Ang ato ang Huawei Speaks mga ka-RN inyo sab nga madungog diri sa 91.10 Radyo Natin FM Pagadian og inyong makita tinagi sub sa ato ang Facebook page sa RN News Pagadian og sa 91.9 og ang atong official YouTube channel. Aron nga gusto mo replay, gusto nyo balik-balik ang lantaw, pwede niyo makita dito mga ka-RN. Lain bayan sa atong mga balita gikan sa kaulungan. Nagkataas sa karon ang ihap sa mga Pilipino nga mipalit og mga sakyanang di kuryente o electric vehicles diri sa nasod. Nagpanic buying na sila. Dire mo na panic ra gyud pero wa gyud mi ibay. Sumala pa sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated CORCAMPI o ingon man ang Truck Manufacturers Association MISACA og 67% sa 67% ang halin sa mga electrified vehicles gikan sa 3,416 ka units sa miaging tuig MISACA kini ngadto sa 5,701 5,701 ka units sulod lamang sa unang duha ka bulan karong tuig. Sa breakdown ang battery electric vehicles kung BEV naka-record og 77% ka pagsaka samtang ang plug-in hybrid electric vehicles miabot sa dako nga pagsaka og kini mikabot sa 1,083%. Nagpakita kini nga nagkadako ang interes sa publiko sa mga alternatibong sakyanan nga mas environment friendly ug makabarato sa konsumo sa gasolina. Sa katagapalit ani no. Kwanta lang sa ta ni puting mahal na kay gasolina pero taliwala ni ana. May gitawag og laban lang kita sa life kanunay. Samtang sa live bahin gidusok karon ni Senator Vicente Soto III ang padayon nga pagbasura sa oil deregulation law nganong karon pa man aron nga mabalik sa gobyerno ang kontrol sa presyo sa mga petrolyo o produkto nga petrolyo sa atong nasod. Pinaagi sa iyang gihaon nga Senate Bill number 1984 tumong sa senador nga tapuso na ang kagawasan sa mga kompanya sa lana sa pagtakda sa ilang kaugalingong presyo. Nawa ninyo na lain-lain og presyo no naanay mga gasolina sa Pagadian sobra gatos na pero ang uban 87 89 pa. Wa na gyud klaro ni. Wa gyud kontrol ang atong gobyerno gumika na ining balaura mga ka-RN. Samtang matud pa ni Soto ang maong alagang tukma sa kasamtangan nga panahon ilabi na sa epekto sa tensyon sa Middle East nga direkta nga nakaapekto sa presyo sa lana o sa gasto sa mga ordinaryong Pilipino. Gihinumduman nga ubos sa Republic Act 8479 itangtang sa gobyerno ang kontrol sa industriya sa petrolyo aron nga mahimong mas competitive ang merkado sa supply o ingon man sa presyo. Apan sa karon gitin-aw sa pila ka magbabalaod nga panahon na aron nga mobalik ang interbensyon sa estado aron nga mapanalipdan ang interes sa publiko batok sa pagsaka sa presyo sa lana. Ihok sa atong gobyerno puro atrasado. Gano sa nagagubat mo pa ilihok. Ano na karon? Wala ninyo na nastadihe mga maing laki mga nadiyan na sa Senate sa tuang sa House of Representatives. Wa gyud ni matun-e o say mahimo epekto kung ugaling dunay mga giyera susama dinhi nga maapektuhan ang supply sa tuang lana sa nasud kay kaparehan ani lisod na kayo ang pagkuha sa supply wala na og mahot na nig stocks sao na lang maglumaanay na pud og patasanay og presyo nya uban nagsugod nag hoarding nakabalong na monitor o wala diri sa tuang nasud munang tan-aw ninyo karon mga presyo diri sa ato ang mga gasolina sa Pagadian lain-lain ang ilahang presyo way control ang uban tag-as na kaayo og increase gumikan kay kani naman ibalaod oil deregulation law magbuot ang ilahang sila ang control na ining pagpasaka o pagpaubos sa presyo ang gobyerno ganganga karon pa nakauna-huna nga iripasok kining oil deregulation law. Nevertheless, it's not yet too late. Hopefully matagan og pagtubag ato ang mga mahinglaki di ambot lang puding sige kabisihan. Wa magilaing kabisihan. Na lang mangyud pagukod sa uskataw nya wa na natutukan
ang mga importante kaing butang nga kinahanglan unahon diri sa ato ang nasod. Lantawa karon ang kahimtang sa mga Pilipino. Ya permanente patang makadungog og mga lakang nga wa man puy mga kapuslanan. Adunay daghan nga mga i-priority supposedly. Pero ambot ang asa na punta ni nga to ang pamuno na sa murag maka-disappoint kaayo kining mga lihok ug lakang niya. Mga gagmay kaayo nga mga events, pangatuan, bisag mga gagmay ra kaayong mga renovations o gamay ra kayong proyekto sa mga dito sa Visayas o bisag diri sa Mindanao tuan, pero ang mga dagko kaayong problema sa nasod nga mao ay pinaka-priority unta. Bigid mahatagan og pagtagad, no? Ambot lang og asa iutok ani. Kung dipinsa ni si Auntie Claire, talang giwali gyud tay padulngan ani. Nevertheless, pagampo na lang yun og gitawag og laban lang sa life ang atong himuon. Mga Pilipino very resilient sa tanang mga pagsulay nga naagian. Noon sa COVID, may gani kay itong presidente, grabe ang pagpaningkamot. Kalingkawas kita. Susaon na lang naabdan tag itong higayon na mga kaayo. Anyway, salamat ay sa tanan nato nga mga kining mga giduaw, no? Kagapong adlaw magsigita og suroy-suroy sa pagadian kay kita usab nato. Dunay pay mga kabaranggayan gawa to na suroy. Katangin ninyo naatay mga programa nga ilusad. Labi na atong gibalik ang podcast. Ato lang ipinumduman ha. Kini nga to ang programa wala ni kolor. Wala ni siya gipili and at the same time watay mga balibaran. Kutob sa gusto usab nga mamahimo nga guest na to, bisita. Kay kayo pero ang uban atutong nga giawag usab nga mohatag pud sa ilahan. Higayon og panahon gumikan kay importante kaayo karon ang social media sa pagpahibaw sa katawaan sa inyong mga plano. No? At the same time sa inyong mga tumungog tuyo anong magpapili at the same time sa inyong mga plano sa unahan. Una pa man ninoon og press con kung mga ni atras. But nevertheless ay salute no sa kang Kapitana Che Tampos og ingon man sa iyang mama akong higala si Mama Rina Tampos early gani gihatagan og kining tuldok ning daghang kay pangutana sa ato ang mga kaigsuonan labi na des barangay Tiguma kung sige atrasan ni Kapitana. Syempre simple pud usab kaayo nga kinahanglan pud usab nihatagan og pagtagad ang mas importante pang butang. And remember, public service is always a sacrifice. Luoy po kay bata-bata para bagyo dis Kapitana, wa para bagyod pud namin niya. Murag nahikot na siya niining pagserbisyo sa mga katawan dis barangay Tiguma. Although wala niya giputol a possibility kung mubalik siya pohon, at least nagbilin siya ligasiya diri sa barangay Tiguma. Oy, napo na ito'y mga ipahibalo kay ug mga adlaw ba last day man sa ikuan ang mga kaigsuon ng Muslim adunay mga kalihukan nga atong pagaduawon ug mga adlaw ug ato ang pagasubayon no kung unsa ilang mga kalihukan diya sa barangay Tiguma. Ilang nga gipaybaw nga naa sila itanyag nga mga libre nga mga pap smear, breast exam o bigay ni consultation o ingon man naghatag po sila og medicines o mga tambal o mga vitamins. Kanya libre usab ang PhilHealth registration assistance. Og kana pinaagi usab sa serbisyo sa mga kababayen-an, pinaagi sa committee chairman diyan nga si Kagawad Pamiron, Jane Pamiron diha sa barangay Tiguma. Of course, inuban usab gihapon sa babaeng leader ang punong barangay Shermar Che Tampos. Sa katayng usab ninyo atong mga pagduawon ug mga adlaw mga ka-RN sa ato ang pagsuulog sa sa Idil Fitr no? Last day sa kaning puasa. Og ingon man naapod usab kitay pagpangiginabi one usab sa committee chairman sa women diya sa barangay San Pedro at tingin ninyo pinaagi sa to ang RN News Pagadian. Mga ka-RN mo naman tayo oras musunod na ang radio drama nga In His Time ngatod kanan news sa MX3 o gingon man sa DZRH o radyo natin nationwide. Sa pangalan na lamang sa tibok pwersa sa RN News Pagadian, radyo natin FM Pagadian ilawom sa Paloma Multimedia Services. Ginanalamang inyong higala sa kahanginan. Waway Belen, daghang salamat o maayong adlaw Pagadian.